Sa pagdaan ng panahon, ang anyo at kahulugan ng motorsiklo ay nagbago mula sa simpleng sasakyan tungo sa simbolo ng personalidad, pangarap at identidad ng maraming rider sa buong mundo. Para sa ilan, ang motorsiklo ay paraan lamang ng pag-commute, ngunit para sa mas malalim na komunidad ng mga motorsiklo, ang bawat detalye mula sa tunog ng makina hanggang sa disenyo ng pintura ay may mas malalim na kahulugan. Sa ganitong perspektibo, may mga edisyon ng mga motorsiklo na hindi lamang basta produkto ng marketing. Ito ay nagiging simbolo ng kultura at inspirasyon. Isa sa mga pinakatanyag na halimbawa nito ay ang tinatawag na Repsol Motor Edition, isang special na edisyon na sumasalamin sa mundo ng high-performance motorcycle racing at sa pangarap ng maraming rider na maramdaman kahit sandali lamang ang pagiging bahagi ng isang elite na racing team. Sa Pilipinas, kung saan malaki ang impluwensya ng MotoGP at ng kultura ng motorsiklo ay buhay na buhay, ang Repsol Motor Edition ay naging isang iconic na pangalan. Ngunit ano nga ba talaga ang Repsol na motor? Paano ito nagsimula? Ang salitang Repsol ay hindi lamang pangalan. Ito ay pangalan ng isang malaking kumpanya mula sa Espanya, ang Repsol SA, na isang multinational energy at oil company. Naitatag ang Repsol noong dekada 80 at agad itong lumago bilang isang prominenteng pangalan sa industriya ng enerhiya. Ngunit para sa mga mahilig sa motorsiklo, hindi sa paggawa ng langis kilang Repsol. Sa halip, ito ay sa matagal ng partner sponsor ng Honda Racing Corporation o HRC sa World Motorcycle Racing, lalo na sa MotoGP, ang pinakamataas na antas ng motorcycle road racing sa buong mundo. Sa pagpasok ng Repsol bilang pangunahing sponsor ng Honda noong dekada 90, sumiklab ang isang bagong era sa MotoGP. Ang mga kulay na orange, pula, puti at asul na kalaunan ay tumatak na bilang Repsol livery ay agad na nakilala sa karera. Ito ang kulay na may bituin sa tuktok ng mga pinakamabilis na Honda race bikes. Hindi naglaon, ang mga rider na tulad ni Mick Doohan, Valentino Rossi, Dani Pedrosa at Marc Marquez ay naging mukha ng koponang ito. At ang Repsol Honda team ay naging isa sa mga pinakakinikilalang pangalan sa MotoGP. Dahil sa tagumpay at kasikatan ng Repsol Honda team, lalo na sa mga bansa kung saan buhay ang kultura ng motorsiklo tulad ng sa Pilipinas, maraming tagahanga ang naintriga. Hindi lamang dahil sa bilis at galing ng mga rider, kundi dahil sa kung paano nila ipinapakita ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga motorsiklo na puno ng kulay at personalidad. Ipinapakita ng Repsol livery ang nilalaman ng karera, agresibo, mabilis, puno ng enerhiya at determinasyon. Hindi naglaon, naramdaman ng mga motorcycle manufacturer lalo na ng Honda na may mas malawak na merkado ang ganitong uri ng disenyo. Kaya naman sa paglipas ng mga taon, sinimulan ng Honda ang pagbuo ng Repsol Edition motorcycles. Ito ay mga ordinaryong modelo ng motorsiklo na nilagyan ng special na Repsol paint scheme at decals na hango sa mga racing bikes ng Repsol Honda team. Mahalagang linawin ang Repsol Edition ay hindi isang bagong makina o hiwalay na teknolohikal na modelo. Ang performance ng makina, halimbawa ang power, torque at iba pang mga mechanical na aspeto ay karaniwang pareho sa standard na bersyon ng motor. Ang pagkakaiba ay nasa visual identity, sa kulay, disenyo at racing decals na nagbibigay din sa racing heritage. Ito ang dahilan kung bakit ang Repsol motor ay nabigyan ng espesyal na lugar sa mga puso ng mga rider kahit na ito ay sa esensya, katulad ng ibang mga bersyon pagdating sa mechanical na aspeto. Noong unang bahagi ng dekada 2010, unti-unti nang naramdaman ang presensya ng Repsol Edition sa iba't ibang merkado sa buong mundo dahil sa pagiging global ng MotoGP at na reputasyon ng Honda bilang isa sa pinakamalaking motorcycle brand. Hindi nagtagal na nakarating ang Repsol Edition sa mga bansang may malakas na motorcycle culture. Isa rito ang Pilipinas, isang bansa kung saan ang motorsiklo ay hindi lamang pang transportasyon, kundi lifestyle at kultura. Sa Pilipinas, mabilis na sumikat ang mga compact, sports-oriented na motorsiklong tulad ng Honda CBR 150R, Honda RS 150 at iba pang small displacement sports bikes. Ito ay dahil ang mga modelong ito ay magaan, economically fuel efficient at sapat ang performance para sa masiglang riding sa mga kalsada ng lungsod at probinsya. Noong oras na iyon, sabay rin sa lumalaking impluwensya ng MotoGP sa bansa, ang pagdami ng Repsol Edition ay naging parang sagot sa pangarap ng marami. Magkaroon ng motor na tila kinuha mula sa racetrack at inilagay sa kalsada. Sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng Repsol Edition ay hindi agad naging malawak dahil ito ay kadalasang limited edition at hindi palaging isinasama sa standard lineup ng mga motorsiklo sa showroom. Ang bawat unit
ay nagiging item na may mataas na atraksyon para sa mga collector o enthusiast. Kapag may bagong Repsol Edition na available, maraming rider ang sabik na makita ito. Sa mga showroom ng Honda noon, kaagad itong napupuna dahil sa kanyang matingkad at agresibong kulay. Hindi tulad ng mga karaniwang motorsiklo na puti, itim o monotone, ang Repsol Edition ay may kakaibang personalidad na agad na nakukuha ang atensyon ng mga tao. Para sa maraming Pinoy, ito ay hindi lamang ordinaryong motor, kundi parang simbolo ng pagiging malapit sa pandaigdigang karera. Isa sa mga pinakapopular na Repsol models na pumasok sa Pilipinas ay ang Honda CBR 150R Repsol Edition at ang Honda RS 150 Repsol Edition. Ang CBR 150R Repsol Edition ay isang sports bike na may agresibong stance at disenyo. Ito ay nagbigay sa mga kabataan ng pagkakataong magkaroon ng motorsiklo na tila kinuha mula sa MotoGP. Ang pagkakaroon nito sa kalsada ay kadalasang nagdudulot ng paghanga ng mga motorista at ng iba pang mga riders dahil sa kanyang racing styling. Samantala, ang RS 150 Repsol Edition naman ay isang underbone sports bike na may mas maliit na makina ngunit may sapat na performance para sa pang-araw-araw na riding. Ang kombinasyon ng pagiging practical at racing-inspired na disenyo ay naging dahilan kung bakit agad itong tinangkilik ng maraming Pilipino. Isa sa mga dahilan kung bakit nagustuhan ng mga Pinoy ang Repsol Edition ay dahil sa malakas na koneksyon ng mga tao sa MotoGP, motorsport sa kabuuan. Sa Pilipinas, maraming mga kabataan at maging ang mga nasa hustong gulang ay malaki ang interes sa pagmomotor at karera. Ang MotoGP ay isa sa mga pinakaginugugol na motorsports events ng bansa. Marami ang nasasabik na manood, umaakay sa mga kalsada at naghahangad na magkaroon ng moto na may racing identity. Ang Repsol Edition sa ganitong konteksto ay naging parang representasyon ng pangarap. Magkaroon ng motor na may visual aura ng karera kahit na hindi ito tunay na race-prepared machine. Bukod dito, ang Repsol Edition ay naging social symbol para sa mga riders. Hindi lamang ito sasakyan upang makarating sa eskwela o trabaho. Ito ay paraan upang ipahayag ang sarili. Habang tumatagal at dumarami ang mga Repsol Edition na ibinebenta sa ibang bansa, ang availability nito sa Pilipinas ay unti-unting nagiging limitado. Ang dahilan ay maraming aspeto. Una, ang mga Repsol Edition ay kadalasang limited runs lamang, kaya hindi ito palaging available sa lahat ng taon o sa lahat ng showroom. Pangalawa, ang Honda Philippines ay may iba pang priority sa paglabas ng mga bagong modelo at kulay scheme base sa market demand, kaya hindi palaging inuuna ang mga special editions. Dahil dito, nung sumapit ang huling bahagi ng dekada 2010 at pagsapit ng 2020s, mas kakaunti na lamang ang mga bagong Repsol Edition na makikita sa mga Hyundai Toyota ng Pilipinas. Ang karamihan ng mga Repsol Edition ngayon ay makikita na lamang sa second-hand market o mula sa mga private sellers. May mga pagkakataon ng ilang unit ay mas mataas pa ang presyo ngayon kaysa noong ito ay bago. Ito ay dahil sa pagiging collectible o rarity ng ibang Repsol models. Ang mga rider na may sentimental attachment sa era ng Repsol Edition o mga mahilig mongolekta ng motorsiklo na may historical o unique na value ay handang magbayad ng malaki upang magkaroon ng isa. Sa kasalukuyang merkado ng Pilipinas, ang Repsol Edition ay hindi na ganoon katanyag tulad noong una itong pumasok. Hindi na rin ito itinuturing na mainstream choice para sa mga bagong rider o sa first-time buyer. Ang dahilan ay mas maraming bagong modelo ang lumalabas na may modernong disenyo, mas advanced na teknolohiya at mas malakas na performance. Sa ganitong konteksto, ang Repsol Edition ay mas may tuturing na nostalgic prime o value piece sa loob ng community kaysa sa isang practical choice para sa pang-araw-araw na commuting needs. Gayunpaman, hindi natin dapat maliitin ang epekto ng Repsol Edition sa ride culture sa bansa. Marami pa rin ang patuloy na humahanga at naghahanap ng mga unit para sa kanilang koleksyon o para sa personal na riding enjoyment. May mga local motorcycle clubs na mayroon pa rin mga members na nagmamay-ari ng Repsol Edition at ipinagmamalaki ito sa mga ride events. Ang Repsol branding ay nag-iwan ng marka hindi lamang sa design aspect kundi pati na rin sa pangarap na dala nito. Bilang pagtatapos, ang Repsol Motor Edition ay isang halimbawa ng kung paano ang isang simpleng disenyo ng pintura at branding ay nagiging mas mahalaga kaysa sa inaasahan. Ito ay naging simbolo ng aspirasyon, identidad at kultura sa loob ng komunidad ng mga riders sa Pilipinas. Mula sa kanyang pinagmulan bilang racing livery sa MotoGP hanggang sa pagdating nito sa bansa, ang Repsol Edition ay naging bahagi ng pag-usbong ng motorsiklo bilang lifestyle at fashion. Bagaman hindi na ito kasing laganap tulad ng dati, ang legacy at sentimental value nito ay nananatili. Sa bawat Repsol Edition na naglalakbay sa kalsada, kapwa bagong rider at veterano ay naalalang panahon kung saan ang racing spirit ay mas malapit sa puso ng bawat rider.
Ang Repsol Edition ay hindi lamang motor. Ito ay alaala ng pangarap, simbolo ng karera at patunay na sa mundo ng motorsiklo, ang disenyo ay may kapangyarihang mag-usap sa damdamin ng maraming tao.